Nagsalita kahapon eh. Oo. House Assistant Minority Leader, Kabataan Party List Representative Rene Luisco. Representative Rene, good morning. How are you? Good morning po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Hi, Kong Renee. Thank you for joining us once again. Oo, Good sa amin po ang karangalan at napakinggan namin kayo kahapon eh. Oo. So, itong complaint versus VP Sara, unang-una, siguro pag-usapan natin yung timing. Bakit po kahapon i-final ito? We just took our cue from the Supreme Court case na kung maalala natin ay nirelease siya noong January 30, no? Sabi dito na yung one-year bar rule ay for the purposes of, at least itong complaint lang to, ay nag-expire na noong January 14, generally. Ibig sabihin po, pwede na pong i-refile yung complaint. Hindi pa po kailangan maghintay ng February 6. Okay. So, given na wala naman na pong obstacle as to deadline, ay nirefile na po siya. Kung maalala natin sa Korte Suprema, yung decision na yun, hindi po siya nag-rule on the merit. Yeah. Essentially, sa laman ng impeachment complaint, wala siyang sinasabi. Hinahayaan niya yung proseso na mag-take place. Nirule lang niya unconstitutional yung transmittal to the Senate dahil may one-year bar rule na daw na trigger. So ngayon, nire-refile natin dahil may paniniwala tayo no, na sa kailangang yung panawagan ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat managot ay bigyan ng laman. And kung ito man ay nasa ikalawang pinakamataas na posisyon ng gobyerno, gagawin pa rin natin yun. Pero mukhang hindi pa yata final, o at least as far as the chairperson is concerned, no, si Jinky Luistro. Tama ba yung dinig ko na gusto niya munang i-confirm sa Supreme Court kung kailan talaga yung katapusan ng one-year ban na yon? Sa hearing kahapon, yung binukas lang niya ay una, wala pong effect yung ruling ng Korte Suprema doon sa procedure ng impeachment ni VP Sara Duterte dito sa Marcos Jr. impeachment complaint. So, dahil doon ay pinag-aaralan pa nila yung epekto ng desisyon sa procedure kung meron man. Parang yung pagbasa natin, yung pinaka-makaka-apekto na dito ay yung interpretation ng session days. Dahil po doon sa desisyon, in-interpret ang session days na one calendar day na naka-session yung Congress. Ganon. Hindi yung normal session day ng legislature. Pero kung kailangan man ng kumpirmasyon ng House of Representatives sa Korte Suprema, maaari nitong ihingi sa Korte Suprema, pero dahil nga may separation of powers, ideally, yung legislature umakto doon sa prosesong nasa kanyang poder, no, sa rules na sinet niya. Pero ito lang naman po yung hiningan natin ng kalinawan, Kong Renee, 'di ba? Yung session days, calendar days, but other than that, tuloy-tuloy naman na ho tayo dito sa ating pagdinig nga ba o pag-aaral na itong mga complaint cases na inilabas nga laban dito sa ating Pangulo. Ano po? Yes po. Opo. Lalo na ang ni-rule upon in particular ng Korte Suprema ay yung pagka-bar ng forced impeachment complaint na gumamit ng quote-unquote fast-track mode. Diba? Yung more than one-third yung pumirma, ibig sabihin diretso sa Senado. Pero sa impeachment complaint against President Marcos Jr. and even kay VP Sara Duterte ngayon, ito ay final ng taong bayan or final ng any private citizen at in-endorse ng any member ng House of Representatives. Ibig sabihin, ang daan talaga yan sa House Committee on Justice. So, hindi po applicable yung mga issues na ni-rule upon ng Korte Suprema sa earlier decision dito ngayon. Unless na may magbago, biglang magkaroon ng impeachment complaint na one-third pala
yung mag-endorse pero wala naman ganon ngayon. Hindi natin pinapredict yung future. Sa ngayon, tuloy-tuloy po yung gawain sa House Committee on Justice. So kahapon po natalakay na yung sufficiency in form. May isa pa tayo nag-walkout na si Kong Benny. Ngayon naman po ang tatalakayin mamaya ay in substance. Pag sinabi po ba natin pag-uusapan ang sufficiency in substance, kasama na rin po ba dito yung paglatag, pagbasa ng mga ebidensya na sinasabing ito po ang aming argumento kung bakit namin nasabi na ang specific, ang certain individual ay dapat ma-impeach sa kanyang posisyon? Yung ebidensya, pero ito na yung unang paglalatag natin ng mga argumento natin. Pag sasabihin natin, aalamin yung sufficiency in substance, titignan lang kung doon sa affidavit ay may recital of facts na may allegation na ito ay napapasailalim sa betrayal of public trust. So, ang betrayal of public trust sa Korte Suprema, merong parang naging pag-conceptualize kung ano yan. Gross, duty, inexcusable negligence, etc. Kung may mga ganong mga akto yung officers, kailangan na sa affidavit yun. So, yun naman po yung ginawa natin. Ite-test lang din ngayon yung definition ng betrayal of public trust, yung recital of Representative Rene, medyo if you can, change location lang tayo ng konti kasi nagiging choppy po, please. Ayan. Okay pa po. Medyo ano pa po, Kong? Medyo cambo to the right pa po tayo ng konti para baka mas maganda po ang signal over there. Okay. Ayan. How about now? Opo, wala naman pong bangin dyan, Kong Rene, no? Basta safe ka po. Maganda na po the place where you are. Opo. Open air lang. Ayan, maganda na po dyan. okay. Opo. Maganda. Go ahead po ulit. Yes, please. Ayun. So, yung sufficiency in substance lang is titignan kung yung fact alleging betrayal of public trust ay nasa affidavit. Yung ebidensya po sa next step pa yan. Kung na find na may sufficiency in substance, magsisend na ng notice sa respondent na maghain ng answer at i-attach doon yung affidavit and counter evidence niya. And sa reply ng complainant, pwedeng i-attach din doon yung mga affidavits and evidence niya. Opo. Yun. Pero sa paglalatag po natin ng facts, kasama po yung mga attached na affidavit at mga ebidensya, wala pa po tayong magiging arguments about this. Actually, doon sa complaint ay meron ng ebidensyang na-attach. No? Nandiyan yung mga on public record na documents, yung 16-page BBM parametric formula, andyan din yung testimonies ni Yusek Bernardo in his affidavit na publicly available, and yung excerpts ni former Representative Zaldico which allege na kumuha ng billions in kickbacks si President Marcos Jr. through Malacanang. And even yung nakuha nating budget documents sa unprogrammed appropriations during the 2025 budget deliberations, naka-attach na yan. Pero yung mga affidavits ng mga complainants, ng kung sino mang pwede pang witnesses na makakapag-attest doon sa public records na inattach, etc., yun po ay sa next step pa lang na gagawin. For today, yung sufficiency in substance. So yung kung ano yung nasa affidavit, enough ba yun to say na at least pasok siya doon sa impeachable offense? And hindi pa nga to yung determination of probable cause. Fifth step pa yun. Pag natapos na yung presentation of evidence at nakapag-deliberate na yung committee doon sa ibig sabihin ng ebidensyang yun. Rep ko, possessive? Ako lang, Ano, iyo? Hindi namin siya congresswoman? Sa'yo lang? Sorry. Go ahead po. Rep Rene. For the record, nag-file ba kayo ng impeachment complaint against the President and against the Vice President? Ang Makabayan Bloc? The Makabayan Bloc endorsed 2 impeachment complaints from representatives of various sectors. No? Sila yung nag-file. Ito po ay against President Marcos Jr. Last week, and then this week kay VP Sara Duterte.
Okay, which brings me kasi doon sa binanggit ni Polong na itong Makabayan Black daw ay interesado sa destabilisasyon sa gobyerno. Siguro ang konteksto nun lahat na lang finailan ninyo ng impeachment complaint. Your reaction please. Pag sinasabi ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat managot, hindi po ibig sabihin ay pipili lang tayo or may exemptions dito. So, kung ang two highest officials of the land natin ay sangkot sa korupsyon, kailangan pong daanan ang mga madugong proseso ng pananagutan para sa susunod ay kung anumang better leaders, kung anumang governance yung kailangan nating makamit, ay mas madali na nating makakamtan. I reject yung pronouncement ni Representative Pulong that this is destabilization. No, hindi po dapat kinakahiya natin na yung ating two highest officials of the land ay undergoing impeachment complaints. Ito po ay bahagi ng isang painful process na kailangang pagdaanan dahil for so long ay na-neglect na pagtugunan ng pansin paano ba yung bulok na sistema na ito ay umiiral and anong alternatibo yung pinapresent natin. Ngayon po, now more than ever, kailangan ang taong bayan kung anumang gusto nilang leadership at paano makakamit yung pananagutan. This is the best time to be involved. Yan. Well said. Pero let's call a spade a spade. Hindi naman pwedeng umandar yan dalawang impeachment complaint na yan ng sabay. If you were to be asked, sino ang dapat unahin? Sa tinatakbo, mukhang nauuna na yung kay President Marcos Jr. dahil nakasalang na siya. I think in the next few days, we will be continuing this House Committee on Justice hearing, and we have yet to receive word kung si VP Sara Duterte ay the impeachment complaint against her ay na-transmit na to the House Speaker or even nasa order of business na siya. Nonetheless po, kung magkasabay man to, hindi po namin ito nakikita na problema. Ito po ay bahagi ng gawain namin bilang nasa lehislatura na kung anumang nasa harap namin ay iproseso at harapin. Pero sa timeline lang mukhang nauuna na yung kay President Marcos Jr. Kung Rene, pang-clarify lang din po, kasi di po ba dalawa rin ang impeachment complaints filed against the President? Sabay po ba itong tatalakayin? O dito na rin po ba sa mga susunod na proseso natin pag-uusapan kung ang parehong ito ay dapat nating i-consolidate into one? Sa ngayon ay sasabay na hearing siya tinatalakay pero as separate items. So may separate discussion yung sufficiency in form ng unang complaint at may separate discussion din yung sufficiency in substance ng una at ikalawang complaint. Nonetheless, ang consolidation nito, kung yun po yung gagawin, ay through a report from the House Committee on Justice, i-identify niya i-identify niya from the impeachment complaint, alin doon yung argument na matibay na to say this betrayal of public trust, no? Yun na yung quote-unquote consolidation. Pero hindi po ibig sabihin yung lahat ng arguments na put forth namin ay may equal chance na masalang or makapasok sa report. So, especially, ako po, personally, meron pong argument yung first impeachment complaint na hindi po ako agree. No? For example, hindi po enabling kidnapping ni former President Duterte ng ICC ang nangyari. So, valid process ng undergo ng jurisdiction ng ICC and yung pag-charge ng crimes against humanity yung nangyari. So, isa rin yung natutukan natin. So, ayun po, open invitation sa lahat na mga nagiging hearing sa sufficiency in substance ng vote. Definitely. Anong oras magre-resume po yun this morning?
Yes, 10 a.m. Ayan. Right after this, call. Oo nga po. Pwede niyo po agahan ng 9 yan, Kong Rene. Para talagang, di ba, pagka-start pa lang ng umaga, hit the ground running, ganyan. O, sige po, salamat Rep. po sa Rene, panahon. Thank you very much at tututukan namin yan. Sige, salamat po muli. Thank you po, Ayan. sa ulitin po. Si Rep. Rene Luis Ko, Kabataan Party List. Go Millennials! Ano, saan